Nagkakalokohan na tayo rito eh. Pag-usapan naman po natin ang ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, nagsalita po ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos ngayon sapagkat talagang hindi pa rin po nananahimik ang kampo nitong nahuling pugante at rapist na si Kibuloy. Kahit anong sabihin ninyo, hoy, huwag mo nang tawaging rapist, huwag mo sabihin pugante, bakit? Hindi ba? Bakit? Hindi ba? Ayaw niya nga harapin, nagtatago siya eh. Oh. Sabi ni Ma'am Mirna Librea, seniors na lang, GP. May umaapila? Magsi-second demotion ba ako? Ma'am Mirna Librea? Point of order yan ha. Mag-interject lang ako, teka lang. Pwede ba mag-interject? Mga kababayan, shoutout Ma'am Maritel T, Sir Tony Ninubla. Sabi niya, seniors naman Boss GP, wag thunders. Ay, umaapil ha. Okay, I second the motion. Mga seniors, okay. Thank you. Okay na ha? Wala na magagalit. Seniors. Mga kababayan, eto nga po. Etong si Pangulong Bongbong Marcos. Nagulat ako. Bakit bigla nagsasalita ito? Mga kababayan, akala ko tahimik to. Sabi nila weak leader. Mukhang mga kababayan, lumalabas ngayon na talagang inutusan niya po etong sila SILG, etong si Marbil, at itong si Torre. Kaya nga, simula't simula, pinagtatanggal yung mga sundalo doon sa, mga sundalo, mga pulis sa Davao. Tapos pinalitan ni General Torre. Kaya unang umalma, etong si Baste Duterte, mga kababayan. Ngayon, nung nahuli na nga itong si Kibuloy, eto, panoorin nyo ang pakinggan nyo na lang pala ang sinasabi ng kanilang mga abogado. Saan ka na ba? Ito, sabi ni Torion. For the record lang, si Pastor sabi niya, di ba, he surrendered to the AFP. Pero saan siya nanggaling? From within the KOJC? Actually, after September 7 when I received that text, no, ang information na nasabi sa akin at na-relay sa akin, especially ngayon, na-confirm namin na what you call this, he had to meet his leaders again. And he accordingly sneaked into the compound late in September, and he met his leaders, and that is why on September 8 there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it, and in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. And as a matter of fact, nung pumasok nga yung si General Macapas, hindi pa nga, at saka ako rin, hindi ko rin matumbok kung saan talaga yung location si Pastor. It was only later na we were led as to his exact location inside the compound. Nakakatawa si Torion, no, mga kababayan. Ulitin ko lang sobrang natatawa ako dito sa mga paliwanag ni Torion. Okay, sige, tingnan niyo ulit natin. For the record lang, si Pastor sabi niya, di ba, he surrendered to the AFP. Pero saan siya nanggaling? From within the KOJC? Actually, after September 7 when I received that text, no, ang information na nasabi sa akin at na-relay sa akin, especially ngayon, na-confirm namin na what you call this, he had to meet his leaders again, and he accordingly sneaked into the compound late in September, and he met his leaders, and that is why on September 8 there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it, and in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. And as a matter of fact, nung pumasok nga yung si General Macapas, hindi pa nga, at saka ako rin, hindi ko rin matumbok kung saan talaga
yung location si Pastor. It was only later na we were led as to his exact location inside the compound. So confirmed Oh, sabi niya, mga kababayan, Pastor Kibuloy was sneak in the compound. Napaliwanag ko na yan sa inyo kanina, di ba? Sabi ko sa kanya, kung gusto niyang sumuko pala doon sa ISAP, sa AFP ISAP, they can actually going straight to the barracks, di ba? Doon sa headquarters ng ISAP. Bakit kailangan mo pa mag-sneak doon sa tunnel papunta doon sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan? And we're in fact, mga kababayan ko, eto, papakita ko sa inyo mamaya yung video. 'Di ba? Bago pagsalitain muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung sinabi ni PBBM. Tagulat nga ako dito eh. Sabi ni PBBM, wait lang. And ito po sabi ni PBBM, mga kababayan. Sabi niya, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinamon ng husto. Ang pagkakaintindi ko, ang surrender kapag wanted ka, ang surrender pupunta ka sa pulis. Sasabihin mo, magsusurrender na alam ko o magsusurrender na ako. Alam ko may arrest order na ako kaya't magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Well, mga kababayan, that is exactly correct. Bakit? Mga kababayan, ang nangyari dyan, di ba, ayon dito kay, tingnan nyo yung tawa ni PBBM, oh. Tingnan nyo yung mata, oh, nangaasar. Di ba? Kagaya po ng pag-explain ko sa inyo, pinatutunayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, Pangulo, kinakampihan mo ako. Kinakampihan mo ako. Sabi ko nga po sa inyo, kung siya ay wanted, di ba? Wanted siya. Alam niya may arrest warrant siya. He can straightly go to the camp of the AFP ISAP. Doon sa Pananakan. Tama ba? O, pwede siyang dumiretso doon. Pero hindi po yun ang nangyari, mga kababayan. Kung sana doon siya dumiretso, sinabi niya, oy, isip, sir, susuko na ako. Meron kasi akong warrant of arrest. At nag-aantay na sila doon. Kawawa naman yung mga tao ko. Tama? Pero hindi po ganun ang nangyari. Sabi ni PBBM, gaya din po ng sinasabi ko, siya po ay nasukol na. Kasi dahil sa ultimatum na binigay ng within 24 hours, papasukin na namin yan. And syempre, mga kababayan, very, pa rin sa akin, crucial pa rin yung pagsuko ni Kibuloy. Bakit? Sabi ko nga, baka mamaya, kaya sumuko ito na pilitan kasi pag pinasok nila yung mga lugar na ayaw nilang papasukan, baka merong itinatago na kontrabando. 'Di ba? Kaya kapag lumabas siya lang ang makikita dahil sa warrant of arrest. So bawal nang mag-search yung ating mga kapulisan kasi walang search warrant. Tama? Mga kababayan, ayan oh, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, aliwaliwanag po ng pagkakasabi niya. Alam ko ang sumurrender kapag wanted ka. So surrender ka, pupunta ka sa police station. Ang tanong, sa police station ba siya nagpunta? Hindi. Doon ba siya, dahil nga sinasabi nila na ayaw makita ni Kibuloy, si General Torre, gusto niya sa ISAP. Doon sa Armed Forces. So bakit hindi ka sumurrender sa kampo ng Armed Forces? 'Di ba? Mga kababayan, ano ang katotohanan na itong si Kibuloy ay nakita po talaga doon sa ilalim ng compound? Eto, maraming nasunog dito. Maraming nasunog dito. Ano sabi ni Torion, mga kababayan? He sneak into the kingdom's place. Tingnan nyo to, ha? Ayan, oh.
Mga kababayan, maraming nasunog dyan. Wait lang. Oy, ayaw ah. Sandali lang, ayaw restart natin. Ah. Diba? Mga kababayan, sa ilalim yan, oh. Oo. Sa ilalim yan. Oo. At saka mayroong problema dito si Torion, ha? Sinabi niya, mga kababayan, kala ko wala kayong contact ni Kibuloy. Paano kanya na-contact? Paano mo siya nahanap dito sa mga lugar dito, sa ilalim? Oh. Ayan mga kababayan, galing yan sa hangar, galing yan doon sa sa lugar ni Kibuloy sa ilalim. Ayan oh. Oo. Ganyan din ako dati, Ma'am Susana Gander. What do you call this? Ako pag nakakalimot ako, iyan ang ko eh. What do you call this? Sabi ni Sir Leo, nako, baka makita nila sa ilalim ng lupa yung tinatago ni Kibs na mga chicks niya. Hindi lang yon, baka mamaya nandun yung mga bata, nandun din yung kanilang Shabu Laboratory, mas mahirap na. Diba? Hindi kasi pwedeng mag-search tayo kung andyan na yung hinahanap natin, warrant of arrest, sumuko na. Diba? Lumabas na. Hindi mo na pwedeng halungkatin yung lugar. Not unless meron ka pang search warrant. Sabi ni Sir Leo, si Bionic Woman ba yan? Tumatakbo pa. Ayan, lanlan dapat kasuhan ng mga nagtago. Ayan, pinaiimbestigahan na yan ngayon, mga ka-JP. Kung sino yung mga nagtago talaga kay Kibuloy. Diba? Again, hindi pwede nilang sabihin na gusto nilang sumuko, pero bakit doon pa rin sila pumunta sa compound? If Pastor Kibuloy is really coming from Tamayong, coming from the Glory Mountain, he can straightly direct going to the headquarters of ISAP. Mga kababayan, doon sa Armed Forces of the Philippines ISAP headquarters, no need to pass by or no need to go to the KOJC. Diba? Unang-una, asar ka nga kay Tore. Pangalawa, mga kababayan, ayaw mong mahuli ka ni Tore. So therefore, para maasar mo si Tore at mapatunayan ninyo na si Tore ay mali ang kanyang impormasyon, you can surface, mga kababayan, doon mismo sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Malamang dagok kay Tore yun. Bakit GP sinasabi nila ngayon na hindi daw nahuli? Isa lang yan. Unang-una, mga kababayan, dahil naghahanap sila ng paraan para mapakita nila na mali si Tore sa kanyang hinala, mali yung kanyang intel. Pangalawa, mga kababayan, sinasabi nila wala doon si Kibuloy para managot si Tore doon sa mga pinahukay ni Tore na mga butas dyan. Yun lang yun, wala nang iba pa. Kaya lang, kung ako naman na magko-cross-examine, anak ka ng tinapa, mga kababayan, shortcut gusto mo. Ayaw mo makita si Tore tapos pupunta ka pa doon sa KOJC. Diba? Oh. Right? So, nakakabilib din na nagsasalita ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ganitong mga bagay. Natuwa ako dito kasi parehas kami ng assessment. Di ba? Mga kababayan, napansin nyo ba na parehas kami na sinasabi ni Pangulo? Ngayon ko lang nakita yan ha. Hindi ko yan
nakita kagabi, hindi ko nakita nung habang tayo ay Actually, nung umalis pala ako kanina, nung pinatay ko yung hearing, doon ko siya nakita. Kaya lang, umalis na kaagad ako. Kaya ginawan ko na kaagad ng thumbnail nung tayo ay nag-set ng live, di ba? Mami PR, Leo, ang tunnel dito pwedeng ipasok ang armular sa tunnel. Excuse me. Kung sa larong chess ay 2 moves na lang ay checkmate na si Kibbs, kaya no choice but to surrender. Exactly, mga kababayan. Mirna Librea, search warrant naman sanang isunod na pag-aralan kung paano. Depende yan. Alam nyo, simple lang yan eh. Kung gusto nyo po na magkaroon ng search warrant dyan, coming from loob pa rin. Kailangan meron pa rin informant sa loob na mga member ng KOJC. Diba? Total, hindi pa naman ata nalalaman. O sabihin natin, kung meron pa rin magtatraidor kay Tiki Buloy dyan, kung may nakikita sila ng mga illegal, pwede silang magsalita. Then, dating sa police, that should be the right timing para magpagawa po ng search warrant. Ang problema kasi ganito. Ang problema po, pag kukuha ka ng search warrant, hindi ko alam kung kukuha ito dito sa Davao, which is kakampi po nila ang RTC. 'Di ba? Pero kung kukuha po sila ng search warrant galing sa Pasig, hindi ko alam kung po pwede pa yon kasi yung warrant ni Kibuloy galing sa Pasig, yun naman po ay sa tao. Pero kung sa gamit, sa bagay, palagay ko po ang mangyayari dyan ay search warrant coming from dito lang yan sa Regional Trial Court. Nakakampi ni Kibuloy. So medyo malabo yun, suntok sa buwan. 'Di ba? At saka malalaman kaagad nila na may impormante sa loob na nagsabi. Baka ma-evacuate kaagad nila yung mga kontrabando. 'Di ba? Pero ang mga nakakaalam dyan kung mayroong mga secret dyan o contraband na itinatago kay Lucky Buloy, for sure ako, ito yung mga nasa inner circle. Hindi yan yung mga pangkaraniwang tao lang. Ma'am Berna Villaforte, shoutout po. Charma Saure, shoutout. May sinasabi si Ma'am Lady Farmer Andrea